Hello po mga idol, welcome po ulit sa aking YouTube channel. Tara, samahan po ninyo ulit ako. Magre-repair po tayo ng spin dryer. Ito po ay ayaw po niyang umikot kasi wala po siyang power. Ayan, tinisting ko po yan. Sinaksak ko po. May power naman po yung ating dyan, yung ating extension wire. Saka pinihit po natin. Hindi talaga gumalaw. Ayan. Wala talaga siya. Ayan. Dapat pag ganyan, pag inangat mo yung pinto na yan at ibinalik mo, dapat automatic agad yung mag-on. Wala talaga. Kaya binuksan ko yung likod niyan. Tinanggal ko yung takip. Hinanap ko kaagad dyan yung kanyang kapasitor. Yung kapasitor inuna ko dyan kung baka wala ng karga. Kaya tinanggal ko muna yung kapasitor dyan para maganda yung pagkaka-tester natin. Ayan. Ayan. Natanggal na po. Tinester ko po yan. Okay naman siya. Ganun pa rin yung kanyang capacity. Wala pa namang bawas. Yung kanyang microfarad niya, wala pang bawas. So, ibig sabihin, pag hindi pa nabawasan, hindi pa bumaba, okay pa siya. So, walang problema yung kanyang kapasitor dyan, kaya binalik ko. Binalik ko yung kapasitor na yan. Tapos yung isinunod ko dyang check up is yung kanyang cable wire. Yung kanyang AC cord. Kasi bakit walang power okay naman yung kanyang kapasitor. Tapos kapag hindi pa rin makuha dyan, pag okay naman yung kanyang AC cord na yan, direkta na tayo dun sa kanyang motor. Pero habang nasa bungad pa lang tayo, doon na muna natin unahin lahat. Baka nandyan lang yung sira. Kaya hindi na tayo pupunta dun sa kaloob-looban. Kaya yan, na-detect ko yung dyan, yung cord na nagmamalfunction. Yung kabilang linya. Minsan meron, minsan wala. Pero yung isang linya niya, meron talaga. Kaya ayun, nagdesisyon ako dyan na baklasin yung cord na yan, tanggalin. At hinanap ko kung saan banda yung saan banda may putol, may diferensya.
kinapa-kapa ko yan dyan kung saan banda medyo malambot-lambot. Dyan banda sa sa kanyang pinakadikit mismo dyan sa kanyang body. Kasi yung cord na yan dyan na nakadikit sa kanyang body, lagi yang nakabaluktot. Minsan nahihila pa yan. Minsan napapatid yung tao dyan. Kaya nahihila talaga yan. Hindi lang yan natatanggal kasi nakatornilyo kasi yan dyan sa body niya. Pero yung wire niya sa loob, nagagalaw talaga yun. Lalo na minsan nakabaluktot, nababaluktot. Kaya kalimitan yan. At lalo din naman siguro kung halimbawa matagal naman na talagang yung iyong na yan, spin dryer na yan, matagal na masyado, may tendency naman na lumalambot din yung mga wire na yan, mga kable na yan. Minsan rumurupok din talaga yan. Kahit yung kanyang yung kanyang tanso mismo sa loob, lalo na yung stranded, yun, rumurupok din yun. Para na yung buhok na pag hinila mo inatatanggal malambot. Ganyan yan ang mga cord na yan kapag medyo may katandaan na. Nangihina na rin ang mga kaso-kasuan. Kaya yan, pinutol ko na, tapos ibinalik ko na dyan. Sinadjust ko dyan sa may-ari na bilhan na lang kako natin ng bagong wire. Wala naman siyang reply. Ang sabi lang niya kung pwede pa daw bang magamit yung ma-reuse yung cable wire na yan. Sabi ko pwede pa, medyo i-iksi lang ng konti kasi nabawasan siya. Ayaw niya bumili. So yun na lang ginawa ko. At least alam niya na yung kanyang cable wire na yan ng kanyang medyo may na. Kita mo naman yung plug, maitim na, hindi man maitim. Maitim na. Kaya yan mga idol, nung binalik ko na yon, tinisting ko ulit. Ayan, umayos na, gumana na siya, gumalaw na. Ayan, pakinggan nyo yung kanyang ubong. Di ba mga idol? Ayan, okay na yan. Ayan na mga idol. Maraming salamat po ulit sa mga subscriber ko po dyan. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat. Thank you.